today's video, pumunta po tayo with the church member ng PCC sa Mount Peniel. So, nag-arrive po tayo dito mga 1 p.m. po. So, today meron po kami gagawin na Leaders Fellowship. So, sobrang tagal na din guys nung last akong pumunta dito. Yung last is yung, if I'm not mistaken, 2019 pa, yung last retreat ng church dito sa Mount Peniel. Sobrang nakaka-bless makapunta dito guys. If you have time talaga, and you want to visit this place, sobrang welcoming sila dito, 24/7 sila nakabukas. Tapos, this is a prayer mountain, grabe yung testimony ng lugar na to guys. So, meron sila ditong mga convention hall, or kung saan pwedeng ganapin yung mga preaching or event, ganyan. And makikita nyo guys sa lahat ng sulok ng room na to is may mga Bible verses. So, if you guys asking what Peniel means, so as explanation nung may-ari, Peniel, it means the face of the God. Yun yung ibig sabihin niya. So, we have session. Bago kami nag-start, kumain muna kami. Then, nag-start sa first session. And si Pastor Mike yung nag-preach ng message ng first session. Sobrang nakaka-bless pumunta dito guys talaga. Ang daming, parang style na nasa Baguio ka or Tagaytay ka na malamig din pag nasa lugar na ito. Halos mga kasama din namin mga pumunta is mga leaders din ng church sa PCC, mga youth leaders, mga P12 leaders, tsaka yung kasama namin yung mga worship team. So, yung hindi ako nagkakamali, konting story time lang. First time kong pumunta dito is nagkaroon ng post-encounter ang church. So, nag-overnight kami noon. First time na overnight. Kasi pwede din naman mag-overnight dito kasi may mga available din sila ng mga rooms for groups, for family, for couples, ganyan, and for singles din. So, pwede din naman mag-stay dito. If I'm not mistaken, yung unang batch ng nag-encounter ng PCC is 3 days sila dito. So, parang 3 days, 2 nights, and meron naman ipag-stayan. Meron din sila dito na shop na pwede mong pagbilan. So, mamaya makikita nyo yan guys dito sa video. So, kakatapos lang ng second session or second message. So, nagkaroon lang ng 10 minutes break. So, ginawa namin. Since half day lang kami dito, hindi naman kami mag-overnight. Uwi din kami mamayang mga 5 or 6. So, naglibot-libot lang din kami. Since ang tagal din nung last na pumasyal kami dito. Sobrang ganda nga na message ni Pastor kanina. Yung pinaka-nakuha ko talaga is yung consistency, yung commitment, and courage. Hindi din madali talaga yung pag-serve sa Lord. May mga times talaga na masusubo ka talaga. And sabi nga, hindi naman inaatake ni Satan yung, alam niyang defeated na. But he attacked those soldiers talaga ng Panginoon. And thankfully, and blessed talaga na meron tayong armor, which is yung salita ng Lord sa buhay natin. Hindi madali, pero in God's grace talaga, nakaya natin na magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. And sobrang blessed din ako na dinala ko ng Lord sa lugar na to and this part of church ng Panginoon na nagpapatuloy na mag-serve sa Panginoon. So, nagkaroon ulit kami ng break. So, ginawa lang namin. Ito pala guys, yung store sa loob. Pwede kayong bumili ng mga food. Mayroon din sila mga, basta mayroong souvenir sa loob na pwede pagbilan. Kung laking baon, pwede naman kayong bumili. Sobrang nakaka-bless nga kasama itong mga talagang nakita mo kung paano sila nagsisipag para sa Panginoon, na nagpapatuloy, naglilingkod sa Panginoon. And today nga, or this is the first time makasama namin si Isabel, yung answered prayer na aming cell leader. Nung last time nga kami pumunta dito, siya din talaga yung pinagpipray namin. Talagang ibigay ng Lord sa cell leader namin at sa family nila. Sobrang nakaka-bless din yung in-laws ng may-ari. Kasi sobrang nakaka-bless yung message na shinare niya sa amin, which is what really impact or really caught up in my mind is yung asking God to die more to our flesh and changing our mindset talaga. Sobrang nakaka-bless na makasama ang bawat isa na mag-worship sa Panginoon. So, yun lang guys. Thank you for watching.